no? Malaki ang magiging impact nito dito sa supply at presyo ng crudo, no? At yun nga, meron yung cascading effect, may knockdown effect yan dito sa presyo ng mga pangunahing bilihin na nangangailangan ng transportasyon, no? So yung oil and gas na pinoproduce ng Iran, directly hindi naman tayo nag-i-import, no? Pero mayroong mga ibang bansa gaya ng China na talagang nagkokonsumo ng enerhiya, so naghahanap sila ng mas maraming sources, so kasama yung Iran doon. Pero yung mga kapitbahay ng Iran gaya ng Qatar, Iraq, itong Saudi Arabia, so magkakaroon ng epekto yan kasi yun nga, magkakapitbahay yung mga bansa na yan. So kung lumawak itong scope nitong giyera na ito, malaki yung magiging epekto nito, lalo na kung maapektuhan yung produksyon ng Iran, no, at na yung mga kalapit niyang bansa. Opo, dito muna tayo sa parang parang may katag team itong Hamas sa Gaza sa paglaban dito sa Israel po, Sir Lucio. After sa kanila, ito naman pong malaking bansa po ng Iran. Itong conflict po ng Israel at Iran, gaano na po katagal ito? Parang way back panahon pa sa Biblia po, meron na talagang conflict ito, Sir Lucio. Ayun nga, no, mahaba yung kasaysayan yan at yun nga yung contemporary period na alam natin, tinitingnan na actually itong mga grupo na gaya ng Hamas at Hezbollah, kasama na itong Houthi dito sa Yemen, kinukonsidera sila bilang mga proxies, no, ng Iran. At syempre yung suporta ng Iran dito sa issue ng Palestine, magkaroon ng sariling estado itong mga Palestino, yun ay kumbaga isa yan sa mga parang pillars ng foreign policy ng Iran. So talaga itong clash nitong Israel at Iran, tinitingnan na actually on the side show, matagal na nangyayari yan. Pero yun nga, itong mga nakalipas na araw, nakita natin na talagang nangyari na nga yung physical yung kumbaga hindi na proxy, hindi na sa likod, talagang frontal na, nag-away na yung dalawang malaking mga bansa, no, diyan sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Opo, itong Iran, halos mahigit 80% ng kanilang mga ini-export na mga produkto ay oil products or oil, langis at mga natural gases, no? Kabilang pa sa pangunahin nilang ine-exportan ay itong China at iba pang mga lugar, no? Gaano kalaki ang epekto nito lalo na sa atin na napakalayo at sa mga bansa na umaasa mula sa kanilang langis, Sir Lucio? Tama yun, no? Kasi alam naman natin itong inggit ng silangan, kasama na itong Iran, mga major producers yan ng enerhiya, at mga bansa gaya natin sa Pilipinas, dependent tayo sa dyan sa gitna silangan para nga dito sa ating pangangailangan sa enerhiya. So itong nangyayaring labanan sa pagitan ng Israel at Iran, kung tatagal ito, malamang, no, malaki ang magiging impact nito dito sa supply at presyo ng crudo, no. At yun nga, meron yung cascading effect, may knockdown effect yan dito sa presyo ng mga pangunahing bilihin na nangangailangan ng transportasyon, no. So yung oil and gas na pinoproduce ng Iran, directly hindi naman tayo nag-i-import, no, pero mayroong mga ibang bansa gaya ng China na talagang nagkokonsumo ng enerhiya, so naghahanap sila ng mas maraming sources, so kasama yung Iran doon. Pero yung mga kapitbahay ng Iran gaya ng Qatar, Iraq, itong Saudi Arabia, so magkakaroon ng epekto yan kasi yun nga, magkakapitbahay yung mga bansa na yan. So kung lumawak itong scope nitong giyera na ito, malaki yung magiging epekto nito, lalo na kung maapektuhan yung produksyon ng Iran, no, at na yung mga kalapit niyang bansa. Opo. And meron po bang nakikita kayong bansa na talagang
maaring makatulong para maresolba itong issue na ito sa pagitan ng Israel at Iran po, Sir Lucio? Palagay ko malaki yung magiging papel no, na gagampanan ng Estados Unidos kasi alam natin na meron actually negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran hinggil dun sa nuclear program ng Iran, no? Kaya yun nga lang na mukhang naantala o nakansela yung pag-uusap na yun dahil nga dito sa nangyaring parang undeclared na gera na, no? So, yun nga, may mga announcements na mula sa White House kay President Trump na parang mukhang may partiality sa Israel at yun nga, no, tinitingnan ng iba na maaring baka ma-involve ang Estados Unidos dito sa gera na ito. So, instead na ma-de-escalate, baka yung pressure na ina-apply ng Estados Unidos dito sa Iran, baka tingnan ng iba, syempre yung Iran, titingnan nito na parang kumbaga ay instead of parang yung above the fray, no, kumbaga parang nagiging complicit or not, nagiging talagang lantaran na yung pagtulong, no, ng Estados Unidos dito sa Israel at yun, no, so yung mga bansa yung mga grupo na kaalyado ng Iran, so titingnan siguro itong mga hakbang na ito na parang yun nga, yung involvement ng Estados Unidos at kung mangyayari yun, nako, siguradong malaki yung chances na lalawak nga yung scope ng gera na ito beyond Israel and Iran. Bago lang si Master Judea, itong dalawang bansa na ito sa history ba, sa pagkakalam niyo po, Sir Lucio, ma-pride? Alam niyo yung parang hindi talaga magpapatalo. Well, yun, malalim yung kasaysayan itong dalawa, yung Persia, no? At ito nga itong Israel, syempre nandyan yan sa mga ancient books kaya ng Biblia. So, malalim yung kasaysayan nila, yung pride nila as a country, as a nation, as a people, nandun. So, kumbaga, at stake yun dito sa nangyayaring kumbaga ay giyera nga sa pagitan nila. So, yung pressure na kahit siguro external, no, actually in fact baka tinitingnan nila na mas lalong iigting itong giyera na ito dahil nga dito sa tinitingnan nila ng parang involvement ng external player, no, gaya ng Estados Unidos. So yun, palagay ko dahil nga doon sa kasaysayan at yung national pride nitong dalawang protagonist na ito, Israel, no, at yung Iran, yung sa kasaysayan Persia yung tawag diyan. So obviously lahat yan, pride, national pride, history, yung sovereignty, yung posisyon nila dito sa mga issue dito sa gitnang silangan, dito sa Palestine, yan ay at stake dito sa kasalukuyang gera sa pagitan nitong dalawa. Okay. Sir Lucio, si Master Judea po ito, no? Alam po natin dyan sa Iran po, meron po tayo dyan, sa umigit kumulang siguro 3,000 na mga Pilipino. So ngayon po, masasabi nyo po ba na sa nakikita natin na nakakatakot, yung mga fireworks, kaliwat kanang pagsabog, masasabi nyo po ba na hindi pa kailangan ng mandatory repatriation? Kasi itong mga kababayan natin na may mga kamag-anak dyan sa Iran, talaga namang nag-aalala. So hindi pa ba kailangan itong mandatory repatriation? Well, sa aking palagay, no, yung ibang pronouncements gaya ng yun nga may sa Truth Social, no, sa kanyang social media platform, sabi ni Pangulong Trump na parang ilikas na raw yung Tehran, yung kabisera, kapitolyo ng Iran, kasi mukhang maglulunsad yung Israel ng panibagong round ng pag-atake. At sa bahagi ng Iran naman, 'di ba, sabi nila na kailangan daw ilikas yung Tel Aviv at yung Jerusalem. Kung di ako nagkakamali, no, o baka Tel Aviv at Haifa 'yon.
na ilikas daw mga tao doon para hindi sila madamay dito sa parang retaliatory na atake nitong Iran. So definitely yung fireworks at yung reprisals, no, gamit yung aircraft at missiles pati mga drones nangyayari na, no. So sa aking palagay, na siguro mas magandang we err on the side of caution, ika nga, no? Kasi nga marami tayong kababayan na maaaring malagay sa bingit ng alanganin, no? O kaya kung sakaling kailanganin na yung talagang yung agarang evacuation, baka yung mga airfields o airports ay sarado na. So ang sa akin siguro, habang bukas pa yung mga channels, may mga borders pa siguro na bukas na pwedeng doon idaan yung ating mga kabayan, kung sakaling yung mga airfield or airport ay delikado na dahil nga dito sa yung mga pag-atake, no, kasi air war ang lumalabas, no, yung missiles at aircraft, yung pagbomba dito sa mga military infrastructure, yung iba doon pa actually may malapit sa mga nasa mga syudad, no, so yung collateral damage nandun. So, ang sa akin siguro, ating mas daw maigi ng ating mga yung ating embahada at yung ating mga tao on the ground diyan sa area na yan sa Israel at Iran, yung kahandaan natin sa paglikas ng ating mga kababayan, pero siguro very critical yung pag-decide, no, na ilikas, no, kasi mas mainam na nandyan pa nga nabanggit ko kung bukas pa yung mga airfields at yung transport corridors, no. Opo. So ang sa akin siguro, wag na natin siguro hintayin na umabot sa talagang nasa kagipitan na at mahirap na mag-pull out ng mga citizens, no, kasi meron ng mga ibang bansa, no, nag-issue na ng advisory. Sinabihan na nila, binili na nila yung kanilang mga kababayan diyan sa lugar na yan sa Israel at Iran na lumikas na, no, at kumbaga mag-congregate na doon sa mga designated na pick-up areas, at kailangan na lumikas. So siguro dapat yung contingency plans natin ay dapat it should be rolled out na. Ayun nga po kasi nabasa ko lang kanina yung anunsyo ng ating presidente na medyo sabi ko mukhang delikado. Pero alam naman po natin itong mga gera na ganito ay disastrous po talaga. Pero kumpara po dito sa sa digmaan ng Ukraine at Russia at itong Israel tsaka Iran, alin po dito ang pinaka-disastrous talaga? Well, siguro pagdating doon sa impact dito sa pandaigdigang merkado ng langis, ng krudo, etong sa gitnang silangan laging mas mas malaki direkta yung impact niya. Kasi yung sa Russia hindi naman tayo nag-i-import ng gas, no, or ng oil, hindi gaya ng Europa, no. Pero pag nagkaroon ng sigalot dito sa gitnang silangan mula nung Gulf Wars, no, yung dito sa Iraq, yung giyera sa pagitan ng Iraq at Kuwait, naapektuhan talaga tayo. So may yung bearing yan sa atin direkta. Pangalawa, yung sa dami ng OFWs, no, kumpara mo sa Russia at Ukraine, yung presensya ng ating mga kabayan doon sa mga bansa na yun, hindi masyado, no. Pero pagdating dito sa Israel, marami tayong kababayan dyan. Sa Iran siguro hindi masyado, pero doon sa mga kalapit bansa gaya ng Saudi, sa Qatar, sa Bahrain, yan sa UAE, marami tayong kababayan dyan. So may mga base militar kasi ang Estados Unidos dyan sa mga bansa na yan, no? Yung Saudi, sa Bahrain, sa Qatar. So kung sakaling yun nga ang pangamba ng iba na baka mag-respond yung Iran, kung ang kalkulasyon ng Iran ay yung Estados Unidos ay pumanik na sa Israel at tinutulungan yung Israel sa pag-atake sa Iran. So kung tingnan ng ilan sa liderato ng Iran na kailangan na siguro nilang mag-reply at isama doon sa scope o sa listahan ng kanilang aatakihin ay yung base militar, no, o infrastruktura ng Estados Unidos sa rehiyon diyan sa gitnang silangan,
ah, talagang malalagay sa alanganin yung ating mga kababayan na nandiyan sa mga bansa na yan. So malaki yung epekto nun kumpara sa dito sa Russia-Ukraine war. Huli na lang mula sa akin, Sir Lucio, kayo po ba'y naniniwala dito sa akusasyon na merong mga weapons of mass destruction o nuclear na sandata ang Iran, or baka magkaya naman ito nung panahon na inatake din yung Iraq at parang binagbintangan na merong ganito, pero kalaunan after na nasira yung Iraq, wala naman palang nakita kasi panay yung pressures lalo na sa side ng Trump administration. Lagdaan nyo na yung nuclear deal na ito, Sir Lucio. Yun nga, no, so tama yun, no. Siguro dapat yung caution, no, nandun, no. Kasi nga may nangyari na to nung nakaraan, no, dahil sa kaso ng Iraq. Ang bintang ay meron silang active na weapons of mass destruction program. Yun nga, sumabog na yung Iran, napabagsak na yung Saddam Hussein, yung gobyerno niya, napalitan na siya, nagkagulo yung Iraq, pero wala namang nakita, no? So dito sa kaso ng Iran, ang akusasyon ay kumbaga nandun sila, papunta na sila doon sa nuclear weapons program, no. Ang sa bahagi ng Iran naman, ang contention nila, ang programa nila is for peaceful purposes, and they want to exercise their nuclear rights, no. So hindi natin alam kung ang intention nila ay eventually mag-develop din ang sarili nilang nuclear program. Siyempre, meron din akusasyon sa bahagi nila na actually Israel nga, undisclosed, meron niyang nuclear, kumbaga nuclear weapons Pero bakit pinag-iinitan nyo kami, pero yung Israel parang hindi masyadong nagiging subject ng investigation, no? So yun. So dapat siguro natuto na rin tayo dito sa nangyari sa Iraq. Kung maaari nating ma-refine yung proseso ng pag-imbestiga at syempre na iwasan na umabot nga dito sa paggamit ng puwersa, no, para pigilan nga yung isang bansa doon sa kanyang nuclear program. So yung Israel kasi, 'di ba, ginamit nila yung doctrine ng preemptive strike, no? So sa kanilang kalkulasyon, ayaw na nilang hintayin na makapag-develop pa tong Iran ng programa na yung nuclear weapons, na definitely sila ang isa sa magiging prime target. Pero kung sakaling di ba, after everything was said and done, no, kung madiskubre na wala pa ang Iran doon sa direction na yon, kumbaga very elementary pa lang yung programa nila, o kaya ay it's more rhetoric doon sa bahagi ng Iran, pero wala pa naman talaga on the ground, no. So kumbaga nasira yung infrastruktura ng bansa, maraming casualty, potentially baka magkaroon ng regime change, pero at the end of the day, yung basis ng pag-atake, paglunsad ng atake ng Israel, o siguro sa pahintulot o suporta ng Estados Unidos, ay kumbaga on shallow ground pala. So siguro yun nga, cautionary tale yung tong Iraq, dapat natuto na rin tayo, at siguro gamitin natin yung mga existing naman na procedures gaya nitong International Atomic Energy Agency. Meron nga negotiation tong Iran at Estados Unidos. So palagi ko, bigyan natin ng kumbaga ay pagkakataon itong mga proseso nito na kumbaga ma-pursue yung kanilang logical end.